Para makatulong sa publiko, lalo na sa mga estudyante, dinagdagan pa ng DICT ang mga lugar na kinabitan nila ng libreng internet access. Smooth naman kaya ang koneksyon niyan? Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Parte na nga ng araw-araw na buhay ng milyong-milyong Pilipino ang paggamit ng internet mula sa pag-scroll sa social media, paghahanap ng mga recipe sa pagluluto, hanggang sa paggawa ng schoolworks at marami pang iba. Hindi talaga maitatanggi na malaki ang naitutulong ng internet para gawain na ito. Kaya naman na-target ang DICT na palawakin ang kanilang Free Public Internet Access Program. Mula sa 4,469 sites noong 2022, kapalo na ito sa 15,000 ngayong taon. Ang hinahanap pa rin natin talaga is kung saan may pinakamaraming kasi concentration ng mga tao para makinabang naman sila. Kadalasan makikita ang mga free wifi sites sa mga pampublikong paaralan, health centers at mga parke. Sa isang paaralan sa Marikina, malaking tulong ang libreng wifi sa mga estudyante at student teachers. Gaya na lang ni Ma'am Maricrista Puig na napapakinabangan ng free wifi para makagawa ng kanyang lesson plans. Nakaka-connect po ako agad sa internet, nakakagawa po ng lesson plan, mga ganon, and other online websites po, nakaka-connect din po ako. Sinubukan natin yan. Hinahanap lang natin ang pangalan ng free wifi. Pagkatapos diretso na yan sa welcome page ng DICT at automatic na connected na ang gadget mo. Yun nga lang, nang sumubok tayo ay nasa 2.4 Mbps lang ang internet speed. Nahihirapan din kumonekta sa ilang online video sharing platforms. Pero mabagal man, maswerte pa rin sila kumpara sa ibang paaralan. Sa isang eskwelahan na aming pinuntahan dito rin sa Marikina, halos 2 taon nang hindi gumagana ang kanilang free wifi. Maraming estudyante sana may kinabang dito, lalo na pagdating sa kanilang research. So, malaking benefit sana siya sa bata, lalo na pag nag-aaral sila. Tapos related pa sa research, nakakahanap ka agad sila. Ayon sa DICT, i-report agad sa kanila kung may mga free wifi units na kanilang iginabit ay hindi gumagana. Nag-iiwan naman sila ng paalala sa mga kumokonekta sa mga free wifi sa iba't ibang lugar na maging mapanuri at wag basta-basta mag-click ng mga link para maiwasan ang hacking. Don't click links, lalo na yung mga bigla nagpa-pop up na yan, so be careful. Kasi minsan dyan kung ginagamit nila, di ba? Yung mga free wifi sites nagpapalabas ng mga pop-ups. And we don't know the links where it goes to, no? So mag-iingat kayo sa mga ganyan. Hindi may kakaila ang halaga ng internet sa panahon ngayon. Kaya ang ganitong libreng serbisyo, kailangan lang na sa wasto gamitin para hindi masayang ang pondo ng bayan. Mobile Journal Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang libreng Public Internet Access Program ng DICT kasama si mobile journalist Ivan Tarinque. Ivan, mabagal baka mo yung wifi doon sa isang school na pinuntahan mo? Ano raw ang posibleng rason? Pops J, isa dun sa posibleng rason bakit medyo mabagal yung internet connection doon sa eskwelahan na yun, depende daw sa dami madami ng gumagamit. taong gumagamit. No? Isa yun factor, Pops J, doon sa bandwidth. No? Kung ano yung kayang i-produce lang, paghahati-hatian pa yun nung let's say 40 people. Kasi nakakausap ko kanina, Pops J, nasa around 40 na estudyante. At one certain time na sabay-sabay gumagamit nito. So talagang maraming gumagamit kaya possible na talagang bababa yung internet speed, Pops. Paano, Ivan, kung mabagal talaga, may magagawa pa ba sila? Like online research, kaya ba yun? Actually, Pops, na-testing naman natin. No? Nakakapag-search naman online, no? Hindi nga lang syempre super swift. No? Ang hindi lang gumana kanina doon sa tinesting natin. Paglo-load ng pictures siguro? Naglo-load naman, Pops J, yung mga online video sites. Yun lang, no, Pops J. Yun lang yung hindi talaga nag-load, no. Pero yung kunyari mga research, mga text na Kaya. online research, no, madali naman, Pops J, no. Medyo mabagal pero lumalabas naman siya eventually, Pops J. May plano pa ba ang DICT na i-boost yung speed para mas mapakinabangan pa? Actually, ngayon, Pops J, no, may plan sila to upgrade it into parang 1 gigabyte. No, ganun kalaki, Pops J, no. Pero ngayon kasi kausapan nila yung ibang mga telecom companies, no. And yun nga, pinag-uusapan pa nila kung kailan ito ma-implement. Pero definitely daw, Pops J, may plan sila to upgrade yung mga speed pa neto, Pops J. Ivan, dahil libre at unli pa, meron bang mga sites na hindi maaaring ma-access gamit ang free wifi ng DICT gaya ng FB? Tama ka Pwede dyan, ba? Pops J, no. May mga sites na restricted, no, lalo Sa na social media. Yung social media, Pops J, nakakapasok pa rin Oo. Pero yung may mga sites na, let's say, may mga warnings kagad, no? Parang mga phishing sites, no? Iwa-warningan ka agad at hindi na kagad papatuloyin
doon sa website na yon. So isa yun doon, Pops J, doon sa mga protocol nila para maiwasan nga yung hacking since ito nga ay open Correct. para open sa public, no? So marami nakaka-access. So yun yung isa sa kanilang safeguard para maiwasan yung mga hacking system, Pops J. Pero yung pag-access dito sa mga free internet, no, ito ba naman is safe? Pops J, syempre safe naman daw. Pero syempre mas okay pa rin naman daw na as a person, no, alam natin kung ano yung pinagpipindot natin. Yun nga, yung payo sa atin is huwag basta-basta magkiklik ng mga links online dahil may mga links talaga na dadaling ka sa ibang sites and yun nga, possible na makuha yung informations mo, ma-download yung personal identifications mo. So yun lang, Pops J, no? Ingat pa rin. Okay. Ingat pa rin daw dahil yun nga, may mga tao talagang gagamitin talaga yung mga ganitong klaseng teknolohiya para sa masamang bagay, Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.